No, salamat kayo sa nining nga privilege nga inyong gihatag sa ako to share with you this day. My topic today is about submission and honoring our spiritual leaders, our pastors, and every leaders that is above us. This morning, para gyud nga ma-subtan pagid nato all the more ang meaning sa submission and honoring, especially our pastors. Ang i-share sa inyo ang the Father's blessing. Kaya the more natin masabtan ang importance of our relationship with our spiritual fathers, our pastors, the more ta mag-value of submission and honoring. In Malachi 4 verse 6, nagingon rin, and He will turn the hearts of the fathers to the children, and the hearts of the children to the fathers, lest I come and strike the earth with a curse. Kini nga verse nagdisgot ni sa prophetic nga agenda ni Lord sa church. So ito makita karon nga God is restoring fatherhood in the body of Christ. So gusto ni Lord tungod kini nga relationship, kini nga one of a kind nga relationship sa amahan ug sa anak. Usa ni siya kanindot kayo nga relationship nga dili nato na ma-experience sa uban pa nga klase nga relationship. Muna nga si Lord sa last verse sa Malakay, gusto niya nga ibalik ang kasing-kasing sa mga amahan ngadto sa mga anak ug ang mga kasing-kasing sa anak ngadto sa amahan, or else adunay curse nga mahitabo. So we will be spared, ang mga generation or generations to come will be spared by restoring this kind of relationship. I believe kining movement nga atong giapilan, gisudlan, and gi-work out, usa ni sa mga strong kay nato nga value kining discipleship, ang deeper pagid nga level, the highest level of relationship is the fathering relationship. Mo ni ang gusto sa Ginoo nga ma-restore ni, and then atong experience ang grabe nga mga panalangin. Mo na atong isgutan karon. And the more nato ni masabtan, the more nato ni i-value, the more ta mo-honor, mo-respect, and the more ta magpailalom, mo-submit sa atong mga pastors o uban sa mga apostolic leaders nato. So, there is a fatherhood. In Ephesians 3 verse 14 and 15, atong mabasa diya kang Apostle Paul, for this reason, seeing the greatness of this plan, by which you are built together in Christ, I bow my knees before the Father of our Lord Jesus Christ, from whom every family in heaven and on earth is named. That Father from whom all fatherhood takes its title and derives its name. So you see, si Paul, Apostle Paul, naghisgot nga, adunay fatherhood, dili lang sa langit taman nga nay God the Father, God the Son, pero napoy fatherhood diri sa kalibutan. Ug kini nga fatherhood mo ni ang gusto nga i-restore ni Lord nga relationship, especially sa body of Christ, kay atong hibaluan nga kaguliyang ang kinabuhi sa katawhan tungod kay ang enemy successful kay siya nga iyang gi-destroy ning structure of fatherhood sa atong mga families. That's why the enemy is very successful, but praise the Lord, gi-restore ni Lord sa body of Christ nga nasperta. I believe this is the agenda ni Lord sa end times, sa katapusan ng mga adlaw, daghan kay mga negative nga mga panghitabo, curse, but you know what? Ang usa sa mga nindot kay nga himuon ni Lord or ginahimo na ni Lord sa atong mga kinabuhi, especially sa iyang church, is the restoration of fatherhood. So muna nga ato makita sa life ni Apostle Paul sa Bible, si Timothy ang ginatawag in 1 Timothy chapter 1 verse 2, to Timothy, a true son in the faith. So si Paul mismo ang gitawag nga maski dili niya physical nga anak si Timothy, iyang gitawag nga anak. The same with Titus chapter 1 verse 4, to Titus, a true son in our common faith. So si Titus, dili lang ni si Timothy, si Titus gitawag niya anak, so naay pagpangamahan gyud, nga dili lang estudyante nato atong mga disciples, but
anak na siya. Even si Peter, gitawag niya si Mark nga iyang son, no? 1 Peter 5:13, she who is in Babylon, elect together with you, greets you, and so does Mark, my son. Sa Philemon, napoy another nga disciple ni Paul, nga gitawag niya si Onesimus, no, in Philemon 10. And also, even ang ministry ni Paul sa Corinth, no, the whole church, iyang gitawag nga mga sons, or gi-identify niya ang iyang kaugalingon as an apostle, as a father to them, no. In 1 Corinthians 4:15, it says, "For though you might have 10,000 instructors in Christ, yet you do not have many fathers, for in Christ Jesus I have begotten you through the gospel." No? So, si Paul, identify niya ngayang kaugalingon nga amahan siya sa Corinth or sa mga churches nga iyang giministeryuhan. Another thing is that kining spiritual father and son nga relationship, adunay blessing. Kining nga blessing, kuha ni nato nga blessing dili sa uban, no? Kining lahi ning fathers nga blessing. No, mo na atong isgutan karon, the greatest moment in your life is the moment you find the person who can bless your life. No, so kanang pinakanindot nimo nga moment sa imong life, kanang moment nga dili lang naminyo ka, nindot makainan siya, pero kanang moment nimo sa imong spiritual journey nga na-connect ka sa imong spiritual leader. Another verse sa Hebrews 7:7, nagingon diha, the lesser is blessed by the greater. No, ang greater mo na si Christ, no? Ang lesser mo na si Abraham. Pwede po nga ang greater mo na ang atong mga apostolic leaders, atong mga prophet o atong mga pastors. Mo nga mga tao nga mo plastar, mo bless sa atong life. No, mo na nga usa na sa mga pinakanindot nga moments sa atong life nga makonekta o nga magpadayon ta nini nga relationship sa atong life, no? Muna si Paul, no, in Romans chapter 15 verse 29, "But I know that when I come to you, I shall come in the fullness of the blessing of the gospel of Christ." So si Paul, as an apostle, ingon siya sa church sa Rome nga, kung pag-anaan ako diha sa inyo, muna ko sa kinatibuk-an nga panalangin, no? So, lain ang anointing sa apostle, anointing sa fathers, kay dili siya part lang nga blessing, fullness nga blessing. Lahi kayo ng amigo ra nimo madto sa imo, mo bless sa imo, silingan nimo, imong mga kauban sa trabaho. Lahi po nang amahan gyud nimo nga spiritual leader nimo, mo bisita nimo. Kay ang blessing nga ilang gidala, lahi na nga atong madawatan compared sa uban nga mga tao. So, ang atong respeto sa ila, lahi pod. Kay lain-lain man ang atong treatment sa lain-lain nga mga tao, lain-lain pod ang panalangin nga madawatan nato sa lain-lain nga klase nga tao. Pero gani atong spiritual nga mga fathers, atong pastors, no, above us, these are the people nga gidesign ni Lord nga makahatag sa atong pinasahi nga panalangin. Mabitan lang gitawag, no, nga ang pinakanindot nga moment sa atong life, maunang moment nga ato na silang makitaan, makonekta sa ila, kay that's the moment nga atong life will be ordered, mapanalanginan ta sa ultimate nga level sa atong life, because that's the design, no? Kabalutan, no, nga ang usa ka negative kaayo nga klase sa kinabuhi kanang tao nga walay amahan, kanang orphan. Mo na nga ang heart sa Ginoo nagi sa mga widows, sa mga orphans, kay kini sila nga mga tao ang kinahanglan siya, mo na siya identify niya ang kaugalingon sa mga orphans. I am the father of the fatherless, because he's the real father. O dili na niya design nga ang tao mag-live nga wala siya father. No, dili lang nga heavenly father, but even wala kay spiritual nga father, because you were not designed to live by yourself. Kinahanglan nga ang gidesign kita ni Lord nga na kita'y papa. Magsugod sa atong journey natay spiritual father, because lahi ang atong growth kung natay mga spiritual father. Nay blessing atong madawatan nga dili nato madawatan sa uban pa. Hebrews 11 ato makita nga tawag sa Bible
si Isaac no nga Abraham's only begotten son. No, kanang begotten nga word, no, even though nga si Abraham daghan siya anak, no, napamugani magulang ni Isaac, pero si Isaac gitawag nga Abraham's only begotten nga son. No, kanang begotten means gipangamahanan. No, daghay mga anak pero wag gipangamahanan, no? Pero si Abraham iya yung gipangamahanan si Isaac because nga naman siya man ang promise nga son. Recipient na si Isaac sa saad, sa covenant. No, nga dito itumano ni Lord kini nga genealogy, kining promise nga son. Wala gipangamahanan gyud daghay anak pero isa ra gipangamahanan. Kini nga blessing once the moment nga nay mga mahan nato spiritually, grabe na siya nga blessing even beyond pa or pa ta nag-effort na natay madawatan. No, mo na tong hisgutan karon. First nga i-share nako sa inyo, so Father's blessing is covering, no? Kanang covering mo na nga atong protection. Once nga natay papa, we will be under their umbrella, under their wings of protection. When ingon nila na statement kanang ingon, no father, no feather. Lahi ra gina, di ba, ang pinaka nature sa father, protective na siya. No, mo-protect siya sa iyang pamilya, labi na sa iyang mga anak. Tanaw na siya sa iyang mga anak with the eyes of protection. So as long as you are under the mantle of your spiritual father, na kay protection, you will be spared from destruction. No, kay kanang ilang mantle, ang ilang covering, symbolize na or nagisgot na may tungod sa atong protection kung pailalom ta. Sa time sa Israelites, as long as the Israelites maglakaw diha sa pag-honor sa Ginoo, diha sa pag-follow sa mga instructions sa Ginoo, dili gid sila ma-destroy. Regardless kung sa may tabo sa ila, atakihon sila na yung mga pest, no, na yung mga pandemic, yung mga panghitabo, they will be spared because they are under the Father's covering, under the Heavenly Father's protection. But the moment nga mag-disobey, mag-dishonor sila, no, mag-walk sila in rebellion, no, that's the moment nga mawala ang protection sa ilang kinabuhi. Muna nga, nagingon ng Ecclesiastes 10:8, he who breaks the heads will be beaten by the snake. No, kanang heads, muna covering sa tong Heavenly Father, kung ato nang i-break by disobedience, rebellion, and dishonor, no, normal na nga ma-open ang life sa katao sa attack sa enemy because of the spirit of rebellion and dishonor. Muna nga mawala ang protection sa Father. So you see, the moment nga nakay spiritual nga father or nakay father, especially ang imong father nag-serve sa Ginoo, just like kang Abraham, adunay global nga famine nga nahitabo during the time of Isaac when Abraham was no longer there, no, in Genesis 26. Pero si Isaac, wala siya gihimo, anak ra siya, nahimo siyang recipient sa performance ni Lord, no? Sa protection ni Lord sa iyang life. Grabing protection. Ningon si Lord sa iya, no, in Genesis 26, at basahon, no, there was famine in the land besides the first famine that was in the days of Abraham. And Isaac went to Abimelech, king of the Philistines in Gerar. Then the Lord appeared to him and said, do not go down to Egypt, live in the land of which I shall tell you, dwell in this land, and I will be with you and bless you. For to you and your descendants I will give all these lands, and I will perform the oath which I swore to your father, to Abraham your father, and I will make your descendants multiply as the stars of heaven, and I will give to your descendants all these lands. In your seed all the nations of the earth shall be blessed, because Abraham your father obeyed my voice and kept my charge, my commandments, and my statutes, and my laws. So you see, si Isaac way gihimo, pero tungod sa iyang amahan, nahimo siyang recipient sa blessing ni Lord. Nagyan na Bible, he who receives a prophet will receive a prophet man's reward. Kung makonect ng prophet, kung i-receive nato
ang prophet, meaning atong i-bless ang prophet, mo connect ta saya, ang iyang reward, just like ang Isaac, ang reward sa iyang papa, iyang nadawat pa siya gimo. So si Lord, yun siya, I will perform my oath, no, my covenant to your father in your life. Muna nga, si Isaac, ni dato siya maayo, by virtue of his relationship with his father Abraham, tungod kay ang papa, buutan man. So grabe na extra plus na nga panalangin sa tong life, no, nga, once ka mag-connect lang tag spiritual father, grabe na, kining ilang faithfulness, kanang years nila of hard work, mahimutang partaker sa mga panalangin nila. Just like sa mga national leaders nato, na na-connect ang Bishop Uriel, tanan ng mga National 144, panalangin ni Bishop Uriel, no, kung connect ka saya, mahimo po nimong panalangin, no? Kung mayroon si Bishop Uriel sa imo nga, adto dito, ikaw mag-share kay, ikaw ka adto dito, ikaw madto dito, ikaw isend ni Bishop Uriel. Ang ilang treatment sa imo, they will treat you, ang maayo kayo kay, tungod sa ilang respeto sa atong national leader, mo na apostolic leader nato, no? Mo na may mga recipient, no, sa mga panalangin nga dili nimo agi. Po ang blessing, no, sa being connected to our spiritual nga mga leaders, no? And another example is that is the Shunammite nga woman, no, nga na-connect siya ang prophet, gi-honor ni ang prophet. No, there was the same, no, nga experience nga dunay famine. It was the prophet nga nag-lead saya nga mobalhin sa laing place para ma-spare siya sa famine nga pila ka years, no? So tungod kay na-connect siya. So you see, when we have spiritual fathers, no, naagi na siya covering. Dili ka makabaton o protection sa imong life, no, aside from the kind of protection that your spiritual fathers can provide. So ikaduha nga importante kay nga panalangin sa father's blessing is positioning. Sa mga kinaiya, no, gasa nga design sa usa ka amahan gikan sa Ginoo, ang ilang gasa mo plastar, mo position sa ato. Mo na nga kung mag-connect ka sa iya, paspas ang atong pagplastar. Manay mo nila, no father, no ladder. Kung wala kay papa, di ka ma-promote. Dugay ka ma-promote. Kung na kay papa, dali ra ka ma-promote. Manay mo nila, PowerPoint. O isa ra ka point sa imong leader. Mayon si Bishop Uriel, non, wale des kuanon, kuneta astrodome. So grabe, point ra niya. Isa ra ka point, pwede na siya years of effort nimo nga magtuon ka, pero isa ka moment ra, isa ra ka point niya, na-promote ka kadali. Tungod kay naman kay leader, naman kay father. Tungod kay ang ilang trabaho mo plastar. So kung nagig kay tinuod nga relationship sa imong spiritual nga leader, dali na ka maplastar kay nga naman mo man ang ilang gasa, mo na ang ilang gift, mo plastar gyud. I-plastar ka nilag maayo. Sa diyang tigulang na si Isaac, ningon siya kang iso nga pangita og katong paborito na ako nga game. Pang hunting nito kay gusto ko mukaon na itong paborito na ako. Pangita nito ka kay tigulang na ko, gusto na ko i-release ang father's blessing. No, kato nga blessing, kind of blessing is the blessing position, no, kanang leadership nga mahimo kang pangulo, mahimo kang leader nga ang tanan ng mga tao mahimong subject nimo. Una ang blessing nga iyang i-release supposedly kang Iso, pero tungod kang Rebecca, nakadungog man si Rebecca, ang pinangga man niya dili man si Iso, ang iyang pinangga si Jacob man, iyang gina si Jacob pagdali-dali pag-anda mo duha ka kanding para ihawon nato para i-release sa imong papa ang father's nga blessing, ang blessing niya. No, kini nga blessing mo niya ang blessing niya sa Genesis 27 verse 29. Let people serve you and nations bow down to you. Be master over your brethren, and let your mother's sons bow down to you. Cursed be everyone who curses you, and blessed be those who bless you. So leadership nga positioning, no? Mahimong kang head, dili ka tail, kining father's blessing. The moment nga makonect ka sa imong father, makadawat kag panalangin, kanang iplastar ka ni Lord, dominate ka in life. Nga dili ka tail, you will be the head, you will not be the bottom, you will be the top in life. So ato nakita no, sa life ni Isaac as a father, gi-release siya blessing. Pampamaagi ni nga blessing nga ma-release is through declaration. Ang protocol ni is declaration, pero ningon siya
adunay sowing. So kung ato lang makita, muna mo na siyang protocol or pattern, no, sa Bible nga every time nga na Father's blessing, naging siya ay protocol, no, nga dili lang siya mag-release but na siya ay sowing, na siya ay imuon mo nga imong ihatag nga offering, no. Ato na makita kang Abraham pag-abot sa mga men of God, angel of the Lord, nilabay sa tent, pero siya kabaluman siya ni nga significant nga relationship. Wala siya nagpasibot nga mulabay ra, iyang ipahunong kay iyang gi-bless kay nga naman gusto siya mo receive of blessing, no. Mo na nga ningon ang angel, about this time next year you will have a son, no. So na-activate, na invoke niya ang promise kay nga naman kabaluman siya ning nga mga blessing ni Lord. So ato makita, no, sa kang Isaac o kang Jacob, no, si Jacob nag-prepare of meal, then nag-release of blessing through declaration. So powerful kay na declaration kay dulot na sa mga anak, no. Kang Jacob, no, si Jacob wala kay na niya na experience katong mag-bow down sa anak niya, no, si Joseph, no, nga kita na to nag-dream siya katong father's blessing and declaration, no, nga mag-bow down ang mga anak sa imong mama, no, ug imong brethren, imong makatawhan mag-bow down sa imo, na fulfilled to sa life ni Joseph. Tungod kay si Joseph, kung tanawan nato sa life ni Joseph sa Genesis 37, lahi po ni siyang anak, bigatin ni siyang anak, kay pinangga siya ni Jacob. Lahi siya nga person among the many siblings, no. Siya ra ang pinangga, pero dili siya pinangga nga gwapo siya, pogi siya, pero si Joseph na siya gihimo. Ato makita in chapter 37 sa Genesis nga Joseph brought a bad report of them to his father, no. So loyal sa siyang papa, no, kaya siguro na yung mga gibuhat nila nga dili mayo sa trabaho nila, no, sa ilang farm. Si Joseph ra sa tanan nga mga igsoon, siya rin ni-report sa iyang papa, loyal kasi papa, asa ni appeal sa crime, no, iyang gi-report mo na nga the following verse 3. Now Israel or Jacob loved Joseph more than all his children. So ang iyang love, dili siya love lang niya nga natural, kay mo iyang napilian, kung dili tungod kay kini nga person na siya gimo. Pursue siya, loyal siya, nag-honor siya sa iyang papa, no, loyal siya. Ang mga di maayong gibuhat sa iyang magisuon, iyang gitugaan sa iyang papa mo na nga si Joseph, na mo siyang bigaten nga son ni Jacob. Mo na nga si Joseph, na mo siyang recipient sa father's blessing nga gi-declare sa aking lulo, blessing nga mahimo kang ruler. Ang tanan ning may son, subject na even nga katong nga prophecy sa or declaration sa iyang lulo, nahimo niyang danggo, no, nga nang bow down even ang yang mother o yang father ni bow down sa dream. Grabe ang blessing kung nakay papa, ma-promote ka. Kung nakay father, nakay ladder. No, so I declare sa inyong life, as you walk in honoring your father and walking in submission to your spiritual leader, your pastor, you will experience one level of promotion to another level of promotion in your life. So ikatulo nga panalangin is direction. Mo ni importante kayo kanang trabaho sa atong papa, blessing sa atong mga spiritual fathers, direction. Nung sa mga curse sa life kanang wala ka kabalaw sa imong himuon. So wala nag-create ni Lord nga maghimo-himo ra sa atong kaugalingon nga plano. It's one thing to have a plan, it's another thing to walk according to God's plan in our lives, no? So si Lord nasa gipadala nga mga prophets nato, mo nato mga pastors, mo nato mga fathers nga major nila nga work is to give direction. When you are under the mantle of their leadership, you will receive that blessing nga nakay direction in life. Nung sa mga struggle sa kinabuhi sa tao, grabe magplano ka, di ka kabalo sa imong himuon. But you know what, kung magpasilong lang ka sa mantle sa imong spiritual father, makareceive ka o grabe nga mga direction. Almost effortless la ka, no, nga mo-receive lang ang direction. Pag tumano ni mo na mapundar gina, kay mo na igasa ni Lord, no, sa atong life nga na yung mga apostles, mga apostolic leaders over our lives, atong mga pastors, mga fathers nato, nga mapundar ta, kung maminaw ta sa ilang direction, atong sundo na ang ilang mga direction sa atong life,
mapundar yun ang atong life. Si Titus gitawag ni Paul nga iyang anak, no? My true son in the faith. Sa Titus 1 verse 4, ug ato makita no, in Titus 1 verse 5, naghatag din siya direction. Verse 5, the reason I left you in Crete was that you might put in order what was left unfinished and appoint elders in every town as I directed you. You see, si Paul nga anak niya si Titus, tagaan nag-direction. Kutob nga sundo ni Titus ang direction, nagay mapundar. You see, makita nato nga mga apostolic leaders at mga pastors, kabalo na sila kung unsay may tabo. Maningon nila ba nga atong mga neighbors, friends, co-workers, office mates, barkada, kabads, they know all the secrets. Probably they know all the secrets of our past, but it's our leader, our spiritual father, knows the secret of our future. It's very true in the case of Paul and Titus. Si Paul, kabalo siya, very confident nga, ang rason nga nung gibilin ka na ako sa isla, para nga imong tapuson na wala natapos. Nga tanan nga towns diya, butangan imong pastor. Butangan imong leaders, elders. So si Paul, grabe, tungod kay i-create siya ni Lord as an apostle, pastor, kabalo siya sa future prophet siya, na prophetic nga anointing, kabalo siya nga, nagay mga churches mapundar diya. As long as Titus is connected to his father, spiritual leader, and following his instruction, mapundar yun niya ang tanan nga based sa direction. So you see, when we have an apostolic leader, a father in our lives, nagyoy direction sa atong life. Dili ta kakulang sa direction. Muna nga, it is through their direction nga mo prosper ta. Muna ingon sa 2 Chronicles chapter 20, verse 20, sa nindot kayo ng versikulo, nga nag-ingon diya nga, have faith in God and you will be established. Believe in your prophets and you will what? You will prosper. Sa mga directions sa atong mga spiritual fathers, diha ta mo dato, diha ta mo lambo, diha ta mo uswag. Muna nga ato silang tuuhan. Usa sa mga makasusubo kayo nga point sa life sa katao, especially sa life sa Israelites, is found in Psalm 74 verse 9. Nagingon diri, we do not see our signs. There is no longer any prophets, nor there is any among us who knows how long. Grabe ni, mayon diri nga wala nay signs, wala nay signal. No? Di ba karon nga time kung wala nay signal, wala nay wifi, murag ang mga millennials or even dili millennials, no, mga tarantar na kay wala nay connection, you know? The same in our spirituality. Pag wala tay prophets, no more signs, no longer any prophet. Kaya mga prophets mo na, kato mga spiritual father mo na itong mga prophets, mo na sila mag-transmit sa signal ni Lord. Gikan sa langit, tagaan ta nila direction. Now, the moment nga mutuutan nga direction, we will prosper, we will progress, and we will deliver results. May mutang productive. Muna yun sa Jeremiah chapter 3 verse 15, I will give you shepherds after my own heart, who will feed you on knowledge and understanding. And it shall be in those days when you are multiplied and increase in the land. Padalaan ta ni Lord og mga spiritual leaders, mga shepherds, after His own kind, ng mga maayong kasing-kasing, nga punon ta sa knowledge and understanding, o pinagi niya ng mga knowledge and understanding, direction ngayon lang ihatag sa ato, we will what? We will multiply and increase. Mag-progress yun ta. Tungod kay, ang sekreto sa progress nasa direction sa atong mga spiritual fathers. Sa mga anointing sa father, especially atong mga pastors, kanang mahatag sa atong direction. Muna ang Bible nag-ingon nga, believe in your prophets and you will prosper. Muna nga, magbatun-tag kasing-kasing nga, maminaw ta, dili lang ta maminaw, kundi mutuo ta. I-allow na to sila nga mulig sa ato. Mabitaw na ningon ang Bible na sa verse nga itong gibasa nga, ang heart sa mga amahan madto sa mga anak, o ang kasing-kasing sa mga anak mo, adto pod sa amahan, no? Pasabutan na nga, mo connecta ba? I-allow na to sila nga, dili sila mamugos manghangyo sa ato. Kita mismo, mo connect sa ila, meaning i-allow na to sila nga mulid sa ato, mo direct sa ato.
no, daghan na kay mga testimony sa diri sa Butuan no, sa church. I-prompt ko ni Lord nga mag-direct sa ila. Ug ako nakita grabe nga acceleration sa ilang life, pero wa pa nahuman si Lord sa ila. Usa sa mga testimony no nga atong i-share na to nga usa ka leader namo nga ang iyang monthly salary 7,000 lang. So gingnan nako ayo saya nga imong time no nga kada ra ang imong compensation kay grabe imong potential. Connect ka sa imong network leader kay imong network leader at that time almost 100,000 or 100,000 na kapin. So sayang kay na no imo nang network leader connect ka sa patudlo ka para nga musutoy na imong financial nga life no. Praise the Lord, naminaw siya yang giubay karon na siya more than 80,000 no? Times 11 na ang iyang sweldo and muminyuay na siya next month ang iyang husband po more than 100,000 a month na, no? 20 years old pa. 200,000 na sila kung minyo na sila next month, 200,000 na and increasing na kaya nga mong goal. Silang duha anytime this year, by the end of this year, ang target mi sa pipila ka mga leaders na mga 500,000 a month. No? So you see, i-direct na ako siya, tungkol kinaminaw siya sa direction, di-prosper siya ni Lord. Another example is almost the same time, no, ang gingnan ako sa mga primary nga trabaho sa gobyerno, ang iyang sweldo 20,000 lang ang buwan, no? Kung panginta in 3 months, no? Pang-apply online, kaya IT man to siya, dako kaya ang imong potential, pwede ka mag 6 digit, no? Praise God, naminaw siya, it was a journey sa iyang life, but karon no, nana sila sa 200 plus, no? Together sa iyang husband, and then target na po sila o 500,000 monthly nga income, no? So ang work sa pastor nato, mga spiritual fathers nato, naghatag nag-direction kung atong i-follow wholeheartedly, mong progress gid ang atong life, maka-experience ta og prosperity nga gi-design ni Lord. So karon no, in conclusion, unsa nga atong himuon para makonekta o ma-receive nato ning mga panalangin. Number 1 is to serve and pursue them. No? Mo serve ta o mo pursue ta, mo follow ta ba, mo connect ta sa ila ba sa atong mga pastors, no? Just like ang Elijah, the moment nga gitsahan siya sa mantle ni Elijah, ni-connect siya, no? Ni-follow siya, gibiyaan niya ang iyang trabaho, o ni-follow siya and he became a servant of Elijah, no? So muna basic kayo nga way nga makonekta sa atong mga pastors, atong spiritual fathers, mag-serve ta sa ila. Sa mga practical nga mga butang, kanunay ta nga na sa ila nga dili na ta nila hangyuon pa ba. So ato nang i-eliminate ng kinaiya nga magpahangyo pa sa atong pastor, no? Ikaw ang pursue, ikaw ang mo mangitag pamaagi nga mag-serve ka kay nada sa pag-serve nimo diha ka makakonect sa ila, no? Ikaduha nga pamaagi mo assista sa ila. Kanang assist no is higher level na sa atong pag-serve. Kaning pag-assist na to more strategic na no nga masista kay atong mga leader nag-care na sila bigger nga umbrella, bigger nga scope of ministry. Para nga makonekta sa ila, mahimutang recipient sa ilang anointing mag-assista. No, himo na to sila nga successful. Mahimutang armor bearer nila. Dili ta burden bearing mga disciples kung dili. Mahimutang strength nila. Kung makita sila sa ato, malipay sila. Di sila mag-uul kay nahimutang liability kung dili mga asset ta. No, so muna ang meaning sa pag-assist mahimutang asset. Kanunay ta nga naga-support sa atong leaders sa strategic nga mapaagi nga ato silang tabangan nga ang ilang assignment sa Ginoo o sa mga leaders above sa ila mahimo sayon, dili nila mahimong burden. And by doing that, connecta sa atong amahan, no? So si Bishop Oriel nag-meeting mi kagahapon, ningon siya nga ayo lang tan-awa kung unsay tan-aw sa mga tao sa imo. Tan-awa kung unsay pagtan-aw sa leader nimo, sa imo. No? So mo na atong hunahunahon karon, no nga unsa kay hunahuna sa akong leader sa ako, asset ba ko or liability, no? Mana ingon nila ba nga it's one thing mag-testimony ka sa imong leader nga kung leader kuya gina akong leader. Pero like po nang imong leader nga bukang bibig ka sa imong leader, no? Ang imong leader mag-testify. Just like kang God ba sa Acts 13, si Lord nag-testimony kang David, parang sana na si Lord
magtestimonyo bahin sa tao. Atong basa that God testified of David. God testified of him, David, nga kini mo ni ang tao nga pareho sa akong heart. Kaya itong hulatan, pangutan na itong kagalingon ba nga, unsa kay testimonyo. No? So kung makadamog ka, nga imong leader, na please sa imo, nahimuot sa imo, nalipay sa imo, kana, pasabot nga, nahimo kang asset, nahimong assistant ka, no, sa imong leader. Mga itong himuot, si Joseph, ni-assist siya sa iyang father, kang Jacob, nga iyang itugan, ang iyang mga isuon nga nagbinuang, mga bad reports, gi-report niya. So, nahimo siyang paborito. Nahimo siyang bigaten. So, gipangamahanan siya. Sa tanan nga mga isuon, siya rin gihimuan nga special nga quote sa iyang papa. No? Why? Because nahimo siyang asset sa iyang papa. Ang third nga protocol ni Lord para nga mahimot ang recipient sa blessing nila is sowing. Honoring nato. Kanang honoring, nagisgot na, dili lang na nga mutahod na sa atong singkasing, kung dili ang honoring, nagisgot po na sa atong financial na sowing sa atong mga leaders. I-create na ni Lord ang atong mga priest na atong mga pastors nga recipient na sa atong best nga giving. Wala nga in Matthew 10 verse 41, now he who receives a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet man's reward. He who receives a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man's reward. No? So kung i-bless ni mga righteous man nga dili prophet, kanang iyang reward, may mo ni mong recipient ka sa iyang reward pod. Pero lahi po ng prophet. Ang prophet lahi man lang siya. Grabe man ang blessing ni Lord. Sila man ang mga special man ang nga blessing ni Lord, no? Ang ato ning isgutan nga lahi ng prophet ang imong i-honor, no? Kini ang i-share sa inyo, nindot kayo siya nga verse concerning sa atong pag-honor sa atong mga prophet, especially sa atong substance, no? Si Aaron, no? Siya high priest o ang iyang mga anak nahimong mga priests, no, sa Israel. Special sila nga grupo sa mga katawhan. Sa diyang gidihugan siya ni Moses, gipresent sila ni Moses kang Lord as priest sa Israel, gidihugan sila og oil, no? O gato masahon na sa Psalm 133. Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. It is like the precious oil upon the head and running down on the beard of Aaron, running down on the edge of his garments. It is like the dew of Hermon, descending upon the mountains of Zion. For there the Lord commanded the blessing, life forevermore. So ato na nakita diya nga sa the moment nga dihugan ni Moses si Aaron as high priest sa Israel, si Lord naghimog commanded blessing. Now, unsa man commanded nga blessing? It's found in Leviticus verse 7, 34 and 36. Para masabtan nato ning honoring sa atong mga pastors when it comes to our giving sa atong mga substance, sa atong finances. Leviticus 7 verse 34. For the breast of the wave offering and the thigh of the heave offering I have taken from the children of Israel. From the sacrifices of their peace offerings I have given them to Aaron, the high priest, and to his sons from the children of Israel by a statute forever. Verse 35, this is a consecrated portion for Aaron and his sons from the offerings made by fire to the Lord on the day when Moses presented them to minister to the Lord as priests. Verse 36, the Lord commanded this to be given to them by the children of Israel on the day He anointed them by a statute forever throughout their generation. So nahimo ni siya perpetual share, ties of breast, paa o pitso, no? Choice cuts, tanan ni mga choice cuts, best portion, prime lots para na sa high priest. Dili lang kang Aaron, kundili tanan nga kaliwat niya, kay mga pari man sila. So, tanan nga best parts para na sa ila. And this is their perpetual nga share. So, muna ang ilang portion. No? The moment nga
mo connect ka sa imong spiritual father, kanang ilang portion, kanang ilang reward, portion means reward nila, ilang honoring nila ba, maparehas po ka sa ila, maski dili ka pare mismo nga senior pastor or apostolic leader, pero imo silang gi-honor. He who honors a prophet will receive a prophet man's reward. Lahi ang honoring sa mga prophet. Muna nga, the moment nga mo honor ka sa ila, prime lot yun ang imo. Kaya prophet, lahi mo ng prophet, no? Lahi mo silang blessing. Pero kung mo connect ka sa ila, imo silang i-honor according to the commanded nga blessing, which is the best. Muna nga, mo release na silang blessing, no? Dili gid na paugmaan ni Lord, no? Mo epekto na sa imong life. Matinga na lang ka nga, grabe nga mga uncommon nga mga harvest sa imong life, mind-boggling, unimaginable nga mga blessing nga maabot sa imong life. Muna ang first fruits, ang imong best, ang imong pinaka-chiefest nga giving, muna ang para na sa portion na nga para sa atong mga spiritual fathers, para sa atong mga leaders based on the Word of God. That's a principle sa Bible nga, kung imong i-follow, naging siya epekto sa imong life. You know what? Pila na ko kay years na experience ani, grabe nag-anam, nagkagrabe ang testimonies ani, no? Pakaingon ka nga, Lord, sa ni Lord, for too good to be true, pero true yun siya, nga grabe siya, ang breakthrough, financial nga breakthrough, na ma-experience niya. Ezekiel 44 verse 30, nangingon diri, no, the best of all your first fruits of any kind, and every sacrifice of any kind from all your sacrifices shall be to the priests, shall be the priests. Also you shall give to the priest the first of your ground meal to cause a blessing to rest in your house. You see, walang protocol ganina, mention ako ganina, nga si Isaac, no, para nga mag-release ng blessing, iya pang ipa-prepare, no, si Esau, but it was Jacob and Rebecca, his mother, prepared the meal, and that was the time nga nag-release of blessing. The same with Abraham, no, nga nilabay ang mga angels, nag-prepare siya og meal, and then iyang gi-bless, gi-puts pa niya ang mga angel, nag-release of blessing, angel, gi-invoke, gi-activate ang promise saying about this time next year, you will have a son, no? So, muna ang protocol, the same with our modern day times. Kailangan tayo mga spiritual leaders, tayo mga spiritual fathers, nga kung i-honor nato sila, mag-release na sila blessing, kini nga mga blessing, na dili nato makuha sa uban pa nga mga connections nato. It is through them, ato raning mahimo, kung mupursuta sa ila, mag-assista sa ila, din ato silang i-honor sa atong mga substance. Himo nato nga, ang atong mga honoring, ang atong motivation, when it comes to honoring, kita ang first honor. Sabot pa mo na, when it comes to mag-honor ka, ikaw ang pinakakuyaw mo honor sa imong pastor. No? Kung naman ka butang nga mahimo kang ilado, himo nga, ikaw ang pinakakuyaw mo honor sa imong pastor, dili lang sa imong pag-serve, pag-assist, but even sa imong finances. I remember also sa mga primary 12 ni Bishop Uriel, no? A few years ago nga nag-raise tawag sowing parang Pastor Cesar. Usa sa mga national 12 ni Bishop Uriel that time. Siya pinakawain ni hatag. Kaya ang iyang tuyo nga gusto niya may bawaan kung pila ipanghatag sa 11. Kay gusto niya nga ang iyang ihatag mo'y pinakalabaw sa tanan. Manang pasabot nga first honor. Ikaw ang first honor sa when it comes to honoring. Radikal ka mo hatag ba? Kay pinagya na grabe ang mga blessing ni Lord, no, nga maabot sa imong life, kay dili na mabayran og kwarta ang blessing nga ma-receive nato, nga ma-release sa atong mga leaders above us. Diri sa Butuan, no, sa New Gen, no, daghan kay gi-bless ni Lord, nga grabe, no. But I've just mentioned some leaders namo nga nag-serve diri, grabe sila mo honor, and karon gipang-promote na ni Lord, o grabe, no. Just recently, sa una na ako yung leaders, no, ang iyang honorarium lang diri, no, as worker, less than 10,000 ra, no. But siya nag-serve sa church, no. Daghan kaya akong ipahimo sa iya, ma-assistant, mag-drive, magunsa na nga diya. More na yung compensation, kay more on voluntary ran to yung work. But you know what? Gibless ni Lord, namin niyo siya gwapa, nurse. And just last month, no, kaya nag-online naman sila duha, no, close deal siya og tulo ka
projects, no, in 1 month na siya nga project, 3 nga project, each project is $3,500 tulo ka book, so pila na siya, $10,500, no. So grabe, 1 month, no, $500,000, no. Pero mo na nga kini nga person, grabe na siya mo honor sa iyang pastor, no, drive sa maski asa may madto mo na siya mag-drive sa amo, no, Jensen, maski asa na may mga bot, no. And there was also a leader sa church nga siya nga edit sa among radio program sa mga preaching namo for 1 year. Graduate siya 4-year course, IT man siya, nag-work siya sa church, walay salary yang gitayt ang iyang first year, no, nga supposedly mag-work siya, nag-expect yang parents siya, but mo na yan covenant sa Ginoo, no, mag-serve sa iyang mga pastors, no, siya nga himong editor namo sa mong that was 2014, the moment na we started our radio program, namin daily radio program, morning and afternoon for 6 years now. Pero first year, siya nag-edit na everyday. Pero karon gi-bless siya, dagan na po sila 100K na po ang ilang income a month sa iyang wife, no. Also another worker namo, grabe sa niya work, nag-assist ako sa farm, no. Farm namo and farm po sa church, no. Grabe lang ang gamay sa the moment nga nag-serve siya, igo-igo ra gyud ang iyang compensation. But you know what, karon nga time na siya sa 220 plus na sila home office together sa iyang wife, no, 220 na sila, and they are having a goal, no, na ma-reach nila ang 500K, 500,000 monthly income by the end of this year, no, together with some of our leaders. The last, no, si Glenn o si Jubel, kailan naman mo, actually kani sila doon, nag-work ni sila sa church, si Glenn sa farm, no, nag-assist ako sa farm, then si Jubel, no, sa church, no. Grabe, 2 years ago, more than 2 years ago, 20K na sila, less than 20K na nakita nila sa isa kabulan, no. Grabe to ka challenging points sa ilang life. But you know what, tungod kay grabe nilang serve sa Ginoo, honoring sa ilang mga pastors, you know, gi-bless sila ni Lord. Just last month, na-hit na nila ang 400 plus thousand a month income. 2 years ago, less than 20,000 karon, 400,000 plus na. No? So gamay na lang kulang sa ilang goal by the end of this year, $500,000 a month, no. In fact, just today, no, si Jubel ni-increase na ang iyang per hour, no, $25 per hour. Of course, dili naman siya ang trabaho, daghan siya workers, at least na slide 9 ka workers karon. Ingana sila ka blessed. Pero kini mga tao, wala ni niabot sa ilang life kung wala sila naminaw, no. Usa sa mga nindot kay nga naiya nga mga tao kay maminaw. Maminaw sa direction, maminaw instruction. Grabe mo honor, grabe mo tanong, no. Kini nga mga leaders, dili ni issue sa ila nga i-disciple sila when it comes to their financial life kay gikan man nagsugod sa gamay pa sila, wala pa sila. Karon gi-promote sila ni Lord, wala na change ang ilang mga kasing-kasing. In fact, the more sila ka-radical sa ilang mga giving mo na nga, ang among goal, i-multiply nato, no, sa new gen sa Butuan by the end of next year, 144 ka mga home offices. Kay mo ni ang direction ni Lord sa Butuan nga mo establish sa 144 ka mga home offices, and mo ni ang mga kingdom financiers, mga covenant nga mga millionaires, mo ni mo finance vision, no. So kung nanay impact sa 30 pa ka mga home offices kapin, how much more kung nanay 144 home offices with disciples, each home offices nga daghay mga disciples dia, no, mas greater ang impact, no, when it comes to creating wealth and serving the Lord through our resources. Kini nga teaching, hindi nato ni kalimtan ato ning himuon nga lifestyle, mututa ni the more nato i-honor, the more ta nga magpasilong, the more nato sila i-serve, the more ta ma-assist atong mga pastors, and the more nato sila i-bless, no, financially, dili lang sila but even sa church. I believe si Lord dalon mo sa greater nga heights. God bless you. Magpray ta. Lord, we thank you for the word that we have received. We honor and bless all our pastors over us, above us, Lord. And I pray, Lord God, that kini nga mga word, kini nga
revelation kini nga teaching mo sink in sa dili lang sa among mind but even in our hearts, Lord, nga kanunay mi dili mi magabaton og over familiar nga spirit, especially towards our pastors above us, our leaders above us, our spiritual fathers. But kanunay mi, Lord, dili ma-change regardless kung asa na ang level nga among maaptan sa promotion sa among life, dili na mo ni kalimtan, but the more pa mi nga mo submit and mo honor sa among mga leaders nga imong gipadala sa among mga kinabuhi. We give you praise and glory in Jesus' name. Amen and amen. God bless and thank you very much.